Hello mga kaamiga! Isa ka bang estudyante na gustong makaipon pero parang laging kulang ang allowance? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang pinakamadaling ipon tips na swak para sa mga students. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito para hindi mo ma-miss ang pinakamahalagang tips. Tara, simulan na natin! Bakit mahalaga ang pag-iipon kahit estudyante ka pa lang? Alam mo ba na ang pag-iipon ng maaga ay isang malaking advantage? Habang bata ka pa, mas matututo kang mag-manage ng pera. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta mababaon sa utang at mas madali kang makakapag-invest sa future mo. Benefits ng maagang pag-iipon. May emergency fund ka kung may bigla ang gastusin sa school. Natututo kang maging responsable sa pera. Nakakapaghanda ka para sa mas malaking investment balang araw. Paano makaiipon kahit limited ang allowance? Ito na ang pinaka-importanting part ng video. Kung feeling mo laging ubos ang pera mo, subukan mong gawin ang mga tipid hacks na ito. Tip number 1. Gumawa ng budget plan. Gumawa ng simpleng weekly or monthly budget gamit ang notebook o apps tulad ng Wallet, Good Budget o Spendy. Example, kung 500 pesos lang ang baon mo kada linggo, pagplanuhan kung magkano lang ang gagastusin mo sa pagkain, transport at school expenses. Tip number 2. Gamitin ang 50, 30 or 20% rule ng pagbabudget. 50% pang araw-araw na gastos, gaya ng food, pamasahe, and school needs. 30% lang wants, gaya ng gala, milk tea, Shopee, or Lazada shopping. 20% ng ipon, kahit maliit lang basta consistent. Tip number 3. Gumawa ng invisible saving strategy. Magtabi agad ng 10 to 20% ng baon mo sa secret envelope o piggy bank. Kung hindi mo kita, hindi mo gagastusin. Tip number 4. Gumamit ng Piso Challenge o No Spend Challenge. Ipon Challenge ideas. Piso Challenge. Magtabi ng 1 peso, 5 peso o 10 pesos coins araw-araw. No Spend Challenge. Piliin ang isang araw sa linggo na walang gagastusin sa wants. Tip number 5. Maghanap ng extra income habang nag-aaral. Freelancing, gaya ng graphic design, writing, online selling, or video editing. Online selling, gaya ng Shopee, Lazada, pre-love items and school supplies. Part-time jobs, gaya ng fast food crew, tutor or assistant jobs. Affiliate marketing, mag-promote ng products online at kumita ng komisyon. Mga common mistakes ng mga estudyante kapag pera ang usapan. Madalas nating ginagawa ang mga ito na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makaipon. Ikaw, guilty ka ba sa mga ito? Mistake number 1. Laging nagpapalibre o nagpapautang sa kaibigan. Mas okay na maging wise kesa sa maging too generous kung ikaw mismo kulang sa budget. Mistake number 2. Impulse buying sa online shopping. Kapag nakita mong may sale, itanong mo muna sa sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? Mistakes number 3. Hindi sinusulat o minomonitor ang expenses. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, paano ka makakaipon? Mistake number 4. Hindi nagsiset ng savings goal. Mas madali kang makakaipon kung may specific na goal ka. Gusto mo ba ng bagong phone? Travel? Emergency fund? Ipon challenge para sa mga students. Challenge kita, kaamiga. Subukan mong gawin ang alinman sa mga ito. 50 pesos weekly savings challenge. Magtabi ng 50 pesos kada linggo. After 1 year, may 2,600 pesos ka na. No junk food challenge. Hindi ka lang makakatipid, mas magiging healthy ka pa. Every coin counts challenge. Lahat ng sukli mo itabi sa isang alkansya. Kahit estudyante ka pa lang, kaya mo nang magsimula sa pag-iipon. Hindi kailangang malaki agad. Ang mahalaga, may disiplina ka at consistent ka sa pag-save. Comment down below kung ano ang pinaka-favorite mong ipon tip sa video na ito. At kung may sarili kang technique sa pag-iipon, i-share mo rin para makatulong sa iba. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang payong amiga tips.
Hanggang sa susunod nating kwentuhan.